kamusta naman yung roofing namin? Maganda. Yeah. Clashing. Unang-una, sir, kasi naman long span talaga yung gusto ko. Which is nasunod naman, walang putol. Oo. Then yung cladding. So maganda yung pagkakagawa. What's up mga kababang? Welcome to Caspar Roofing Channel. And for today's video, nandito nga tayo ngayon sa naging project natin kay Ma'am Anjua para lang i-final ocular natin yung installation ng roofing ng ating mga workers. Para medyo mas mapanatag tayong lahat, di ba? Pero bago yan, syempre, let's don't forget to like and subscribe because it's time to burst through. So, ayun, mapapansin nyo ito. Not sure kung may video kami dito dati nung previous project namin. So, hanapin lang natin yan kasi that time wala pa yung cameraman ko, si Kuya Max. Pero ngayon, syempre, nandito na. Kaya tuloy-tuloy na yung ating video. Abangan niyo po yan. Itong project na to, last year pa to ginawa, December, before Christmas. Yun nga lang, hindi ko nabalik-balikan agad si Ma'am kasi ang dami po talaga siyang schedule. Pero rest assured talaga, pinupuntahan ko yung project before, ongoing, or after installation para ma-check talaga natin yung quality installation ng ating mga tao. Kasi actually, walang ibang nagko-quality sa amin eh. Aside dun sa engineer namin, kundi ako talaga nagpa-final quality controller. Di ba? Multitasking. Alam mo yun? So anyway, ito, papapasin mo. Previous talaga nito ay, ito yung mga concrete to, wall, na may mga crack. So, isa yan sa mga nagiging source ng leak, lalo na pag meron tayong kapitbahay, tapos isang wall lang natin. Sometimes, nagkakaroon ng crack yung mga wall. So, doon talaga nagsisip yung tubig. Aside doon sa mga metal roof, sa mga connection, kung hindi proper ang paka-install. So, mapapansin nyo ito. Oh, di ba? Cladding, ang ganda. Ang ganda niyan. Ginamit namin dito ay 0.6. Kasi actually, dapat 0.4 lang itong sidings. Kasi hindi naman to kasama sa contract namin with Ma'am. Pero syempre kasi si Ma'am ay masugid nating followers at saka subscribers na nanonood siya sa ating video, ay ginawa na namin 0.6, di ba? Para naman, parang na lang yun. Bonus na lang yun kay Ma'am. So Ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Kasama pa yung mga brother and sister niya sa panonood ng ating vlog. Actually, yun din yung reason bakit tayo na pinili ni Ma'am para gumawa ng kanyang bubong dahil sa mga ginagawa na yung quality na. Actually ito, hindi to retrofitting. Pinalitan natin to. So may mga existing purlin stone na bulok na. So may mga part tayo dito pinalitan. So yun, may mga konti lang akong ipapagawa, yun dun sa baba. So papabalikan lang natin to pag free. At syempre kasi mabait naman sila Ma'am. At yun nga, isa sa mga nanonood ng ating vlog, napapanood nito kahit tayong busy. So I hope naintindihan niyo Ma'am. At naintindihan din naman ako ni Ma'am. Ang haba po talaga yung schedule namin. Tsaka syempre, alam mo yun, as much as possible talaga, pupuntahan ko yung project. Medyo madelayed lang konti. Ang kinaganda naman nun, at least na watertight, di ba? Na-check kasi nung December, malakas ang ulan, tapos nagkakaroon ng bagyo. So far so good, sabi mo wala lamang tulo. Di ba? So naging concern lang nila yung mga Alibaba nga. Alibaba. Yung pag nagte-text ko tayo, may mga tumatalsik ng mga kalawang lang, lalo na pag GI yung ating pardina. So hindi mo iwasan talaga yun. Ang pinaka-the best talaga doon gawin, after nun ay kailang walisan o kay lilinisan. Kasi pag umulan or ambon, nagiging kalawang siya. Pero hindi naman kinakalawang yung pinaka-base metal. Ano lang yun, parang mancha. Or ang term doon is Alibaba. Di ba? Ang ganda ng cladding. Cladding niya. Ganda niya na. Makapal to, 0.6 to. Tapos nagkaroon kami ng capping dito sa kanyang Nivor. Pero ito naman ay nasa batas naman to na share wall naman sila. And at the same time, na-protection na natin din sila. Na-protection din natin yung bubong nila Ma'am, ay yung bahay nila Ma'am na hindi magsip yung tulo. Di ba? So ayun, ito na siya yun. Ay, ama, naka-vlog. Ay, Ma'am, oh. Okay lang naman, Ma'am. Di ba? Okay lang naman. Siyempre, nasa bahay lang. Ganyan ako, naka-t-shirt ka lang. Ma'am, kamusta naman yung roofing namin? So far, sir, ang
maganda naman siya. Maganda. Yeah. Yung cladding talaga. Hindi ba honest lang honest review Okay ba yung ano? Unang-una sir kasi naman long span talaga yung gusto ko. Which is nasunod naman walang putol. Oo. Then yung cladding. So maganda yung pagkakagawa. Yung sa cladding kasi yan naman talaga yung wish na. Yeah, ito yun talaga pinaka-the best. Mas less yung maintenance ni ma'am. Then umulan na recently. So far naman sir, wala namang Ay, salamat naman. wala namang tulo. Yung malaking problema namin. Oo. Kaya yun nag-ano sa amin na magpagawa. Ay, Wala pagawa. because of the Okay. Sige, ma'am. Thank you. Okay naman yung mga... Paano pala kami nakita, ma'am, ang Caspar? Bakit nyo napili yung Caspar? nung pandemic pa po, nanonood ako ng sa YouTube, sa video. Di ba? Sabi ko sa'yo. Panood ko na yan from the gutter, paano yung pagtanggal ng bubong, yung process, types ng insulation. Kaya nga yung pinakabit ko dyan. Yung Kaya hindi ka maluloko. Hindi ka maluloko. Then, syempre, dahil nga kilalang brand ngayong Caspar, then big project pa yung ginagawa. So, I trusted Caspar to fix yung bubong namin. Thank you naman, ma'am. At buti na lang hindi ako napahiya. Buti lang hindi ako napahiya kasi Diyos ko po. 1 year. 1 year yung warranty ng office dito. So, standard naman yung warranty of this league. First, since nanonood ka lagi ng video ko, another 1 year. So, RJ, 2 years yung labor. Ano natin kay mama? Warranty against leak yun. Happy ka na? Sabi ko yun. Asahan namin yun, sir. Yes. 2 years warranty against leak. Thank you po. Yung materials natin is 5 years against corrosion po. Kaya yun, di ba? Ano yung mga reason? O di ba, ma'am, kasama po kayo sa vlog, ha? Sister, ha? Kaya kasama kayo sa YouTube. Say hi naman, dali. Yung mga friend nyo, dali. Shoutout po sa mga kaibigan namin kung gusto nyo pong magpagawa. Just contact na lang Sir Paul Castillo, Caspar Roofing. Thank you, ma'am. Thank you po. Siyempre, yun nga. Ang ginamit namin dito ay rib tie for long span na commonly na tinatawag ay long span. Pero yan ay rib tie. Ang kinaganda lang talaga dito ang rib type na to kasi mabilis siya i-maintain. Diba? So, ang ginamit namin dito ay rib type na 0.6 AZ 100. So, very streamlined lang to, dalawa. Pero papapansin nyo, wala tong putol. Ang existing kasi nitong bubong na to ay may mga putol siya, dugtong-dugtong. Pero ang ginawa natin, long span. So, medyo expensive lang yung transportation kasi syempre malayo. Pero ang kinagandahan lang nun ay walang putol. Kasi the more na maraming dugtong, the more yung chance na magkaroon ng leak. And that is more expensive. So, buti na lang yung mga text screw nito. Yung mga text screw, mapapansin nyo dyan. Yung may mga sealant yan, bawat text screw, at ginawa natin, tinatch paint lang natin yan para hindi siya puti-puti tingnan. Kasi wala naman nabibiling sealant na same color ng ating metal roof. Kaya ang ginawa ay tinatouch paint na lang siya. Para protection na rin sa ating mga text screw. Pero ang text screw naman natin ginagamit ay brass naman. Resistant naman siya into corrosion. Pero syempre sila, ma'am, para hindi na nga sila akyat ng bahay, tinatouch paint na lang yun. Di ba? At nalagyan na rin ng sealant. Tama? Tama! At ito pa pala naging problema dito dati. That time. Pwede nang tumawag sa akin si ma'am. Kasi bakit naman talaga? Itong forma ko talaga. Oh. Akala mo yung dugtungan ng gutter, magkaiba. Di ba? So, buti nang tumawag sa akin si ma'am. Kinol niya yung attention ko. Kaya, pinapalitan ko yun. Kasi dapat talaga, diretso, same yung design para hindi siya magkakaroon ng leak. Kasi pag nagkaiba yung design, tapos magdudugtong ka, magli-leak talaga yun. Di ba? At saka, syempre, worth it naman yung binayad ni ma'am. Kaya dapat, suklan natin ng worth din na trabaho at servisyo, di ba? Ganun lang yun, kasimple. So, yun. Ito yung L-flashing dito. Full cladding, ridge roll. Same lang yan. And flashing, ito mapapansin nyo yung mga gutter. Lagyan na namin yan ng screen, di ba? So, ang tawag namin doon ay trash trap. Protection sa mga dahon, lalo na dito. Sa subdivision, maraming mga puno. So, pag nagkaroon ng bagyo, kasi lumilipad yung mga dahon, minsan napupunta yan sa mga gutter. So, kaya dapat meron siyang trash trap para less ang maintenance and that is less expensive. At ito yun ang sinasabi ko, di ba? Kaya kailangan lagi natin i-double check kasi itong part na to, itong part na to, itong part na to, kailangan magupitan to. Para madali. Kailangan magupitan to dito. Bakit?
para yung tubig dyan na manggagaling, although ibang tubig dito pupunta. Pero dito part na to, yung minsan yung tubig dito. So, minsan kasi yung silang talaga hindi siya tumatagal. So ngayon wala pa siyang tulo, baka in a long run, like after 3 years, 4 years, 5 years, hindi na okay yung sealant. So kailangan talaga ang proper dito ay ito ginugupitan simula dito hanggang dito. Bakit? Para yung tubig dyan babagsak dun sa may doon. So yun yung papababalikan natin, di ba? So imagine mo hindi naman alam mo may-ari yun. Pero syempre tayo nakakalam, papagawa natin sa tao natin yan. Kasi punchless siya. Yun. Okay, diba? Gets mo? Gets ko. Kailan pabalikan yan, ha? So yun, dyan na nga nagtatapos yung video nito at maraming salamat sa inyong pagsama. Again, I'm Paul Castillo. And if you want to learn more about roofing, please visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, if you want strong, durable, and built to last, all you have to do is raise the roof.